Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 22 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa gitna ng isang matinding pagsasanay, hinarap ni Virion Eralit, ang kilalang nakatatanda ng kahariang elfo. Si Arthur sa isang laban, dala ng kanyang interes sa kakaibang potensyal at kakayahan ng binata. Matapos ihagis ni Virion ang espada kay Arthur, malinaw ang kanyang hamon para sa isang seryosong labanan. Nagulat si Tesha, apong babae ni Virion, at agad siyang tinawag, hindi makapaniwalang pinili nitong makipaglaban. Ngunit tahimik na pinagana ni Virion ang kanyang mana at tinawag si Arthur na isang nakakatakot na bata. Agad namang sinunggaban ni Arthur ang espada at umatake ng buong lakas. Bagaman mabilis at matalim ang kanyang mga galaw, mabilis din ang pag-iwas ni Virion at agad siyang nakaganti ng suntok, tinarget ang batok ni Arthur. Sa huli, nagawang harangin ni Arthur ang pag-atake gamit ang kanyang espada at braso. Sa loob-loob ni Arthur, dama niyang masyadong malakas ang kalaban. Kahit gamitin niya ang kanyang mana at tipirin ang kanyang mga galaw, hindi pa rin siya nakakasabay. Habang umiwas si Arthur sa isang suntok sa pamamagitan ng pagtalon paatras, agad namang sinundan ito ni Virion ng siko, tumama ito at napaurong si Arthur. Ngunit agad siyang bumalik at umatake ng sunod-sunod na zigzag na hiwa gamit ang espada, subalit muling na-block ito ni Virion. Sa kabila ng lahat, nananatiling dominante si Virion sa laban. Nang biglang mapunta ito sa likod ni Arthur at umatake patungo sa kanyang mga paa, gumawa ng isang matapang na diskarte si Arthur, nag-cartwheel siya, sabay talon at paikot sa ere upang lituhin si Virion. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay si Arthur na tamaan ang noo ni Virion ng bahagya. Bumagsak si Arthur sa gilid, medyo nawalan ng balanse. At agad namang tumakbo si Tesha papunta sa kanya, nag-aalala sa nangyari. Habang nakahiga sa lupa, hindi makapaniwala si Arthur na ang tanging naidulot ng kanyang pinakamalakas na atake ay isang dasgas lang. Hinawakan ni Virion ang kanyang noo at inamin ang kanyang pagiging mayabang, pinuri si Arthur dahil sa pagkakatama nito. Galit naman si Tesha at pinagalitan ang kanyang lolo, sabay kurot sa utong nito bilang ganting biro. Inireklamo niya na dapat hindi ito naging ganoon kabagsik kay Arthur, ngunit pabirong sagot ni Virion na kung naging banayad siya, baka si Arthur pa ang manira sa kanya, sa hindi inaasahang pangyayari. Inialok ni Virion kay Arthur na maging alagad niya, na ikinagulat ng binata at ni Tesha. Tinanong ni Arthur kung seryoso siya, at sinagot siya ni Virion ng may kumpiyansa, na walang sinuman ang magpapalaya sa kanya, habang siya ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kinilala ni Virion ang kakaibang potensyal ni Arthur, at sinabing maaari niya itong turuan ng mga bagay na hindi kayang ituro ng mga pinakamagagaling na salamangkero sa kahariang sapin. Ngunit nag-atubili si Arthur. Inamin niyang hindi niya matatanggap ang alok hanggat hindi niya alam ang kalagayan ng kanyang mga magulang na wala pa ring kaalaman kung siya ay buhay o patay. Sa pagkakaunawa sa pinagdaraanan ni Arthur, nag-alok si Virion ng paraan upang makipag-ugnayan ang binata sa kanyang pamilya. Ipinagtapat din ni Virion ang kanyang pagmamadali na may kinalaman sa isang bagay na napansin niya habang sila ay naglalaban. Ibinunyag ni Virion na napapansin niyang dumadanas si Arthur ng sunod-sunod at lalong lumalalang sakit sa kanyang mana core. Nang mangusat si Arthur sa pagkabigla, ipinaliwanag ni Virion na ito ay sanhi ng isang makapangyarihang puwersa na tinatawag na Beast Will. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang mana beast ay umabot sa class E o mas mataas, nakakamit nito ang kakayahang ipasa ang sariling kakayahan o kalooban sa anak nito o sa isang taong pinili. Hindi na tinanong ni Virion kung paano ito nakuha ni Arthur, ngunit naalala ng binata si Sylvia, ang dragon na minsang tumama sa kanyang mana core. Nagbabala si Virion na ang Beast Will na nasa katawan ni Arthur ay masyadong makapangyarihan at delikado para sa isang batang katawan. Kung hindi ito makokontrol, maaari nitong sirain ang katawan niya mula sa loob. Ipinahayag din ni Virion na siya mismo ay may taglay na Beast Will at tinatawag na isang Beast Tamer, isang titulong nakakamit lamang kapag lubusang nasupil at nagapi ang halimaw na puwersa ng Beast Will sa loob ng isang tao. Sa huli,
Pinayuhan niya si Arthur na seryosohin ang kanyang alok, dahil hindi lang ito usapin ng lakas, ito ay usapin ng buhay at kamatayan. At dito nagtatapos ang chapter 22 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 23? Mag-comment na sa baba at patuloy sa pagsubaybay. Maraming salamat!